Hi guys! So, meron tayong update no about sa Globe at Home fiber natin. So, since lumipat kami ng location ng tirahan, so pina-transfer ko din yung connection natin. So, yun. At saka pinalitan nila ng modem. Gusto ko na i-share sa inyo. Ito na yung bagong version. Naka HG 8145 V5 V2 na yung bago. Merong V2. Yung sa luma natin, yung sa luma is siya. Wala siyang V2. Right? So, ito yung pinakauna kong video na ginawa way back anong year pa to. I think 2 years ago. Yes, 2 years ago. So, check natin yung niya. Seems lang yung version niya. So, ito yata yung pinakauna kong video na ginawa. Gila, no? And then, punta tayo sa advanced. Ayun. Ito yung pinakaunang video kong ginawa about Globe at Home fiber. So, wala siyang V2 dito. Ayan, yun yung kaibahan niya. So, siguro V1 yun. So, itong bago ngayon V2. So, ang topic na to guys, this is about the PPPoE account. No? So, ang issue kasi dati, pag na-reset natin yung modem natin is mawawala yung internet, diba? Kasi nga mabubura ang mabubura yung PPPoE account. So, ano yung PPPoE account? So, yun yung account natin ng Globe pag nag-subscribe tayo. Yun yung pinoprovide nila na which is din nila binibigay sa atin. So makikita yun dito sa sa advanced configuration din, one configuration. So yun yung PPPoE account. So sa version 2 naman, wala na siya, inalis na nila dahil ang setting is naka IPOE na. So if napansin nyo dito na part, wala na siyang PPPoE email at saka yung password. Wala na yan siya. So, ganito kasi yung yung old na configuration. Ayan, naka PPPoE. So, if napansin nyo, nandyan yung email account at saka yung password. So, yun yung sa mga luma sa version 1. So, sa bago naman, IPOE na, wala na siya. So, ang advantage dito guys is wala na kayong ibang tatandaan like sa email at password. Ang tatandaan nyo, pag na-reset nyo, ito na lang bilan ID. So, this is very important. Pag na-reset nyo to factory settings yung version 2 na modem nyo, mawawalan pa din kayo ng internet pag hindi nyo na-restore ang itong VLAN ID na to. So bawat location unique ang VLAN ID. So I suggest na if dumaan sa inyo yung video na to or baka nagkaroon na kayo ng issue kaya nag-search kayo dito sa YouTube. Tapos nakita nyo yung tutorial na to, the same tayo ng modem. So ayun, pag na-reset nyo, possible na wala na kayong internet connection kaya nag-search kayo ng tutorial paano i-restore. So possible na need nyo ito ilagay ang VLAN ID nyo. So bawat area is unique, magkaiba. Sa akin is 400. So wala na kayong ibang tatandaan. Mas simple ito dahil wala na siyang email at saka password ng PPPoE. Ayun. So yun yung pinaka-update sa bagong modem guys, yung version 2. Yun. Yung VLAN ID lang ang tatandaan natin. So, pero I suggest pa din na gagawa kayo ng siguro backup. Gagawa kayo ng backup para baka makalimutan yung VLAN ID, di ba? So, i-restore nyo na lang. So, ito yun. Meron akong tutorial dati. So, tinuro ko na ito. So, ayun. Download nyo lang yung configuration file, and then pag once meron kayong issue, pwede nyo i-restore. Kung na-reset nyo man ang modem to factory settings,
then wala kayong internet, i-restore nyo lang yung file. And then, good news, no, dahil ano siya, ang Vito na to, yung default admin, na na-share ko din sa iba kong video dati, which is nandito na sa account ko, is gumagana pa din siya. Gumagana siya sa Vito. So, I think that's it. Thank you for watching, and guys, please support my channel. Don't forget to like and subscribe. Thank you guys for watching.